Inan mo ito, kuya, isang tuka, inan mo ito. Oh kuya! Pinatay mo ba kuya? O kuya, ngayon na kuya. Nagpalipad ng misil ang Iran sa Turkey, bansang NATO, at isa sa pinakamalalaking militar sa Europa. Sa kabila ng hayagang pagtanggi ng Turkey, napayagan ng US gamitin ang kanilang himpapawid para sa pag-atake sa Iran. Inatake pa rin sila ng Iran, at pinag-uusapan na ang Artikulo 5 narito ang mga detalye. Breaking news, ayon sa Turkey Ministry of Defense, may Iranian ballistic missile na pinakawalan papunta sa kanilang bansa at pinabagsak ito ng NATO Air Defense System. May mga bahagi ng missile na nahulog sa timog Turkey. Ito ay isang malaking pangyayari at unang beses na ang isang bansa tulad ng Turkey ay nakatanggap ng papalapit na Iranian ballistic missile. Nangyayari ito habang patuloy ang pagtugis ng mga Israeli sa iba pang lugar ng pagpapalipad ng missile. Pinapaputok ang missile mula Iran, lumipad sa Iraq at Syria, at nasabat bago tumama sa Turkey, pero bumagsak ang debris sa loob ng Turkey. Ang nakakabaliw, hindi naman kasali ang Turkey sa digmaan. Totoong sinusuportahan ng Turkey ang Iran hanggat kaya nila. Hayagang ipinagbawal nila sa US na gamitin ang himpapawid ng Turkey o gamitin ang base ng US na nasa teritoryo ng Turkey. Neutral lang sila kung tutuusin. At inatake sila ng Iran. Alam ng kahit sinong may lohikal na pag-iisip na hindi dapat galitin ng miyembrong NATO na may isa sa pinakamalalaking militar sa Europa, at alam din ito ni Russia at Putin. Kaya lagi maingat si Putin kapag nagsasagawa siya ng mga ehersisyo gamit ang mga drone sa loob ng teritoryo ng NATO. Palagi niyang sinasabi na aksidente lang ito. Sa Iran, hindi gumagana ang lohika dahil wala namumuno na may lohikal na pag-iisip. Bahagi ito ng plano ni Khamenei na ginawa matapos ang 12 araw na digmaan na magsisimula lang kung siya ay napatay. Iniisip ko na si Khamenei ay hindi na talaga nag-aalala sa mangyayari sa Iran pagkatapos ng kanyang kamatayan. Para sa akin, parang ibig sabihin ng planong ito ay, kung wala na ako, pabayaan na lang masunog ang reyon, pati Iran. Ang mga pinuno ng Iran ay walang lakas ng loob na talikuran. Ang planong ito kahit mapahamak pa ang bansa. Anong ibig sabihin nito sa NATO? Ngayon, ilang araw lang ang nakalipas, nagbigay ng pampublikong pahayag ang kalihim general ng NATO tungkol sa mga nangyayari sa Iran. Pakinggan ninyo ito. Una sa lahat, nais kong sabihin na ang aking mga saloobin ay kasama ng mga kasapi ng serbisyo, ang mga kasapi ng serbisyo ng US na nag-alay ng kanilang buhay nitong mga nakaraang araw. Hayaan ninyong sabihin ko na bilang Commander-in-Chief at leader ng Malayang Mundo, si Pangulong Donald J. Trump ay tunay kong pinupuri sa mga nangyayari dito. Ang pagtanggal kay Khamenei, pagtanggal ng kakayahang nuclear sa Iran at pati na rin ang pagtanggal ng ballistic missile program sa Iran. Napakahalaga nito. Sa Europa, nakausap ko ang mga mahahalagang leader nitong weekend at nakita kong buo ang suporta sa ginagawa ng Pangulo. Tinitiyak din ng mga Europeo ang lohistika, access at pagtatanggol sa interes ng US sa Europa at rehiyon. Oo, hayagan niyang sinuportahan ng US operations. Ngunit sinabi niyang walang planong makialam ang NATO kahit tumutulong ang ilang kaalyado kung saan kaya nila. Bukod dito, isa sa unang tawag ng US matapos simula ng Operation Epic Fury ay sa NATO at mga kaalyado sa gitnang silangan. Kaya malinaw na sinasabi ng US sa NATO ang lahat. Pero ano nangyari sa Turkey? Pwede ba mag-trigger ng Artikulo 5? Talakayin natin paano gumagana ang Article 5. Walang otomatikong trigger. Kahit may NATO country na in-take, di agad na-activate ang Artikulo 5. Ang bansang inatake ang magpapatawag ng pagpupulong kung saan lahat ng 32 miyembro ay kailangang bumuto ng oo para ma-activate ang Artikulo 5. Ngayon, kung isasalang-alang ng missile ay hindi talaga tumama sa teritoryo ng Turkey, kundi mga debris lang ang bumagsak doon, mukhang hindi talaga malamang na ma-activate ang Artikulo 5. Tandaan na ang Artikulo 5 ay isang beses pa lang na-activate pagkatapos ng 9/11. Kahit hindi sapat ang insidenteng ito para sa Artikulo 5, ramdam ko na sa dami ng pagkakamali ng Iran, maaring madami ang NATO sa digmaan kung maatake nila ang isang NATO na bansa. Ngayon, tulad ng inaasahan, hindi tahimik ang Turkey. Lumabas sa live TV ang Turkish Foreign Minister at pinahiya ang Iran. Sabi niya, mahilig magbanta ang Iran. Pero wala naman itong kakayahan para panindigan yon. Sa madaling sabi, mahilig magyabang ang Iran. Pero wala namang napapatunayan, kaya ngayon, nagbabayad sila. Bago natin simulan ng clip, pakipindot ang subscribe at like sa ibaba
para makatulong sa amin sa algorithm. Makakatulong din ito para updated ka sa videos namin, lalo na't may mga nagsasabing hindi nila nakikita ang videos namin dahil hindi ito lumalabas sa YouTube nila. Kaya kung magsasubscribe ka, sana ipakita ng YouTube sa iyo lahat ng mga video namin. Ngayon, tingnan na natin ang clip na ito. Turkey missile. Kung hindi mo ginawa ang assignment at hindi mo na-develop ang kakayahan mo, kung di ka kasing galing ng Israel at Amerika, huwag ka na lang makisali sa ganyang bagay. Mahalagang issue ito. Kung totoong naghahanda ang isang bansa, dapat perpekto ang kalagayan nito. Bukod dito, kailangang mahusay ang isang bansa sa air defense, radar, at electronic jamming system para maprotektahan ang sariling himpapawid. Halimbawa, ang iyong pamunuan o iba pa ay nasa isang lugar. Nahack nila ang telepono at natunton sila. Isang kakayahan yun. Pero para tamaan sila mula sa himpapawid, kailangan mong pumasok at manatili ng matagal sa kanilang airspace. Malinaw na aral itong natutunan natin. Nandito ako hindi para humusga kung ginawa nila ito o hindi. Ito unang beses na ang Turkey ay, alam mo, Ang pamunahing problema sa Iran ay ang kanilang pamunuan. Hindi lang ngayon, kundi pangkalahatan. Simula ng hawakan ng Republikang Islamiko ang kapangyarihan, ang mga namumuno ay hindi mga taong gumagalaw base sa geopolitics at estratehiya. Ipinaliwanag ito ni Kalihim ng Estado, Marco Rubio, ng perpekto kamakailan. Sinabi niyang ang rehimen ay pinamumunuan ng mga radikal na kleriko na nagdedesisyon batay sa apokaliptikong teolohiya. At iyan ang dahilan kung bakit natin nakikita ang mga nangyayari ngayon. Iyan din ang dahilan kung bakit sinusubukan ng Iran na sunugin ang buong rehiyon. Hindi sila nagtatagumpay. Pero isipin mo na lang kung ang isang bansang tulad nito, isang bansang handang umatake sa kanilang mga kapitbahay na hindi naman kasali. Isang bansang handang umatake sa ibang mga bansa na tumutulong pa nga sa Iran. Ngayon, isipin mo kung ang isang bansang tulad niyan ay may mga sandatang nuklear. O isipin mo kung ang isang bansang tulad niyan ay may mga ballistic missile na kayang umabot sa Estados Unidos. Paputukin nila yon agad-agad. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang ginagawa ng US military ngayon. Narito rin ang pahayag ni Marco Rubio. Sa Iran, kahit ilang taon ng parusa, patuloy ang banta. Isipin mo, isang taon o isa't kalahating taon mula ngayon, mas lalakas ang kakayahan nilang manakit. Hindi katanggap-tanggap ang panganib, lalo na sa ilalim ng radikal na kleriko. Ang Ayatollah ay isang radikal na kleriko. Ang rehimen ay pinamumunuan ng mga radikal na kleriko na hindi gumagawa ng mga desisyong geopolitikal. Napapasya sila batay sa kanilang apokaliptikong pananaw sa teolohiya. Dapat din itong seryosohin. Kaya yon ang layunin kung bakit ginawa ang operasyon ito. Samantala, sa labanan, patuloy na pumapalya ang kagamitan ng Iran. Kamakailan, isang Israeli F-35 ang nagpabagsak ng eroplanong pandigma ng Iran. Ngayon, para sa mga hindi pamilyar, ang F-35 ay ginagawa dito sa Estados Unidos. Pero talagang makasaysayan ang pangyayaring ito dahil ito ang unang pagkakataon ng F-35 ay nasangkot sa isang air-to-air kill. Ito ang unang kumpirmadong kill dahil bago pang F-35, kaya hindi pa ito gaanong nasasali sa mga dogfights. At tuwing pumapasok ang F-35 sa Iran, hindi ito nadidetect ng Russian at Chinese radar doon. Kaya wala pang Iranian jet na sumubok, pigilan ng fighter jet na ito, kaya wala pa rin itong kill. Pero nagbago na yon. Lipat na tayo sa teorya. Siguro may ilang tao na kinukumpara ang digmaang ito sa ibang digmaan na sinasabing natalo ng US noon. Pero may malaking pagkakaiba. Walang kaibigan ang Iran. Kailangang talakayin natin ito sa susunod na video. Nang humingi ng tulong ang Iran sa Russia, sagot nila parang, "Uy, bagong telepono, sino to?" Walang tumugon sa panawagan nila ng tulong. At hindi rin interesadong China tumulong sa Iran. Kaya walang paraan ng Iran mapalitan ang kanilang kagamitan. Wala silang paraan para makakuha ng dagdag na armas na palaging sinisira ng US. Madalas itong nalilimutan ng mga tao. Heto si Professor Victor Davis Hansen na nagpapaliwanag nito. Pakinggan ninyo. Limitado lang ang supply nila ng misil, drone at eroplano na uubos at araw-araw nasisira at di napapalitan. Hindi ka rin makakapasok sa Iran. Hindi ka pwedeng pumunta sa Iran para bigyan sila ng armas. May limitadong supply sila habang walang limitasyon ang kalaban.
Napakahalaga niyan at mas mahalaga pa ang magtatapos ng digmaan pabor sa kanila ay isang bagay na katulad ng digmaan sa Iraq o digmaan sa Afghanistan. Sa madaling salita, kailangan nilang pumatay ng daan-daan o libu-libong Amerikano o Israeli para magkaroon ng matinding reaksyon ng publiko na magtutulak sa mga namumuno na umatras. O kailangan nilang makamit ang nakakagulat na mga tagumpay sa estratehiya. Siguro pasabugin ang mga pasilidad sa paligid ng kipot ng Hormuz at harangin ito sa kahit anong paraan, pasabugin ang ilang barko, gawing imposibleng makalabas ang 20% ng fossil fuels ng mundo. Mukhang hindi nila kaya gawin yon. Araw-araw, gaya ng sinabi ko, nababawasan ang kanilang inventaryo ng mga armas at mga leader at wala ng paraan para mapunan ito. Iyan ang nawala sa atin sa Vietnam. Ang gobyerno ng China at Rusya ay nagsusupply alinman sa hangganan o sa daungan ng Haiphong. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo nanalo sa Afghanistan, bukas kasi ang hangganan sa Pakistan. Iyan din ang dahilan ng problema natin sa Iraq. Nagpapadala ang Syria ng armas doon. Pero iba ito. Maaari nating i-isolate ang pagpasok at paglabas sa Iran gamit ang air power at nagawa natin yon ng maayos. Gusto kong itama si Prof. Sir Hansen. Sabi niya, naubusan na ng leader ang Iran. Sa totoo lang, may problema ang pahayag na yan. Dahil kamakailan lang lumabas sa State TV ang Ministro ng Depensa ng Iran at nagyabang na bawat posisyon ay may 4 na kahalili. Ibig sabihin, kapag pumati ang US ng isa, may 3 pang papalit agad? Para sa akin, hindi ito mukhang ipinagmamalaki, pero malaking panalo ito para sa Iran. Sabi nila, nananalo sila sa digmaan dahil di kayang palitan ng US ang lahat na nagpapatakbo ng rehimeng Iranian. Pakinggan ninyo ito. Ang maling pagkukuwenta ng kalaban ay inakala nilang kung sakali, tulad ng sa unang oras ng unang araw ng ikalawang War of Attrition na ito. Pagkatapos ng 12 araw na digmaan ang mahal nating imam na tumutukoy sa pinuno ng Islamikong Revolusyon ay mapapaslang, babagsak ang lahat at mawawala sa atin ang kapangyarihan ng pamumuno, liderato at tuloy-tuloy na depensa. Ngunit nakita natin na kabaligtaran ang nangyari kumpara sa 12 araw na digmaan. Sa kabila ng katotohanang mula pa sa simula ng ikalawang War of Attrition, ang mahal nating pinuno ay wala ng pisikal na presensya. Bunga ng kanyang mga dating hakbang, may nakahahanda ng sistema ng panghalilis sa mga kumander ng sandatahang lakas hanggang sa 3 antas. Ang kahalili ng bawat kumander ay naiplano at natukoy na. Nakuha na nila ang karanasan at praktikal na pagsasanay at sila ay talagang nasa larangan na. Sa kabilang banda, ang mga sistemang naitatag sa loob ng sandatahang lakas ng Islamikong Republika ng Iran sa ilalim ng pamumuno ni Imam Khamenei ay ganito na ang pagpaplano ng bawat unit, puwersa, sangay ng sandatahang lakas at mga kumander. Kahit na may isa mga mapatay o umalis sa serbisyo, ang kanilang mga kahalili ay mabilis at maayos na naisasama. Ngayon, isa pang espesyalidad ng Iran ang dapat talakayin. Ang pagsisinungaling. Mula pa noon, nagkakalat na sila ng maling pahayag. Sa kabutihang palad, tinutulan ng US Central Command ang mga ito. Kamakailan, sinabi ng Iran na umatras ang puwersa ng US at milubog ang isang US. Sa tingin ko, positibo na rin ito dahil kahapon, sinasabi nilang winasak nila ang isang U. Ngayon, isang destroy na lang daw. Pero sinasabi rin nilang winasak nila ang isang U-craft at nakapatay sila ng 100 Amerikano mali ang mga pahayag nila. Kapag humingi ka ng ebidensya, AI-generated na larawan at video lang ang binibigay nila na ipapakita ko mamaya. Ang totoo, pinadalawak ng US ang pag-atake nila ng mas malalim sa himpapawid ng Iran. Nilubog ng US ang mahigit 20 barko ng Iran at sa katunayan, wala nang natitirang barko ng Iran sa Gulf of Oman, Strait of Hormuz o Arabian Gulf. Bukod pa rito, malaki ang ibinaba ng pagpapalipad ng Iran ng drone at misil sa nakaraang 4 na araw. Mukhang hindi talaga nananalo ang Iran sa digmaan. Pero bumabalik na ang AI content sa Iran. Ngayon, meron tayong mabilisang tingin sa mga AI na ginagawa ng Iran. Tingnan mo ito, hindi ito totoo, sa totoo lang. Noong nakaraang taon, mga Iranian account lang ang napopost ng AI-generated na video na nagsasabing nilubog nila ang USS Abraham Lincoln. Ngayon, pati IRGC gumagawa na rin ng ganitong kalokohan.
Inangkin na ng IRGC ng Iran na tinamaan nilang US Abraham Lincoln gamit 4 na ballistic missile. Ang video sa screen lang ang tanging ebidensyang ipinakita nila at sobrang katawa-tawa nito. Pwede bang may mapaliwanag sa kanila nun? Hindi tulad ng bunker ng kataas-taasang pinuno. Ito ay isang 100,000 toneladang nuclear-powered military fortress at isa sa pinakaprotektadong barko sa mundo. Palagi itong napapalibutan ng buong carrier strike group ng mga destroyer, submarino at guided missile cruiser. Mas maganda pang AI propaganda nila noong nakaraang taon kumpara ngayon. Kahit na may mga tools na available na yon, ito na ang pinakamagaling nilang nagawa ngayon. Hindi na nakakagulat kung bakit nagkakawatak-watak ang IRGC.